Nagtungo si Drake at Camilla sa tirahan ng abuelo nito makalipas ang ilang araw. Ayon kay Drake, para saglit na mawala ang kanyang mga alalahanin, mas makabubuting dumalaw na muna sa lolo nito para magkaroon sila ng ibang mood. Kahit hindi aminin ni Drake, alam ni Camilla na gusto rin naman bisitahin ng asawa niya ang matanda. May kalakihan ang mansyon ng mga Walton na matatagpuan sa kapatid na syudad. May maberdeng hardin din sa labas. May kataasan ng ceiling kung saan naroon ang kristal na chandelier. May kalakihan ng living space at talatang alaga ng mga kasambahay sa sobrang inis. Ayon kay Drake, ayaw ng abuelo nito ng maruming tirahan. Matagal-tagal din kitang di nakita, Camilla. Wika ni Master Walton na nakangiti sa kanya. Nabalitaan kong sinaktan ka ng tatay mo, ayos ka lang ba? Nakatingin to sa ilang pasani niya na may kakaunti pang marka. Lo, syempre hindi ayos ang ginawa ng sinaulong yun sa asawa ko. Sa narinig, halatang sinilaban ng init ng ulo ang asawa niya. Pinisil niya to sa braso para pakalmahin, saka nganitian ng simple. Nagpatuloy si Drake. Kung di nga lang kay Camilla, isinuplong ko ng walang hiya sa pulisya sa panggugulpi niya sa asawa ko. Napangiwi ang matanda. Heist, alam mo naman na kapag ginawa mo yon, madadawit ang Walton Group. Gusto mo bang malagay na naman sa front news at sabihin na ikaw mismo ang sumuplong sa father-in-law mo? Hayaan mo't kakausapin kong isang yon para layuan kayong dalawa. Sana'y layuan niya na kami ng tuluyan. Di na to pinansin ni Master Walton at kinamusta siya. Nagiinit ang kanyang damdamin sa presensya ng maglolo. Halata sa mga ito na word sa kanya. Ibang-iba sa trato sa kanya ng mga Martin na siyang kilala kanya. Para pigilan ang kanyang emosyon, nagpaalam siya na tutungo na muna sa banyo. Magpapahanda na ako ng dinner, ani Master Walton. Sigurado ka ba na ikaw lang pupunta sa restroom? Ani Drake na halatang nag-aalala. Tingnan mo to. Camilla is a Walton. Dapat lang na masanay na siya rito sa manson. Nagagalit na si Tan na matanda sa apo nito. Di na pinansin pa ni Camilla ang dalawa na walang ginawa kundi magsagutan. Hinanap na lamang niya ang palikuran. Pabalik na siya mula ladies room na madaanan niyang nakabukas na silid. Curious niyang pinasok ang kwarto dahil natagpuan niyang larawan ni Drake. Nakuha ng kabataan ito na naroon sa malaking painting na nakasabit sa pader. Bukod pa sa nababalot ng kulay puti ang silid, white painted wall, white leather couch. May puti at malapad na piano rin na naroon sa gilid. She glanced closely at the single, large painting of a family of three, which featured Drake, who caught her eye. The gorgeous woman who was wearing red lipstick and a fur coat, and a man in his nearly 40s who was almost exactly like her husband. I guess this were her dad and mom. Gayunpaman habang nakatitig sa mukha ng ginang, lalo na ang mga mata nito ay parang matinditong nakatingin kay Camilla. Parang buhay ang painting, kaya't naparunok siya. Miss Camilla? Halatang nabigla si Camilla, tila lumundag ang puso niya sa kaba. Natagpuan niyang butler sa tirahan na iyon nang lumingon siya. Pasensya na kung natakot kita. Pinilinis kasi tong silid ni Master Walton at nakalimutan lang na isara ng maid, pero pinagbabawal tong silid na pasukin ng miyembro ng pamilya. What? It confused Camilla. Bakit bawal? Kung bawal, ba't di nilang itapon at i-renovate ang silid para magamit ng iba? Ngunit hindi niya yung lugar para pakialaman ang nais gawin ng tahanan na yon. Okay, pasensya na. Walang anuman. Siniguro nito na hindi na siya gagala pa sa manson kaya personal siya nitong sinamahan pabalik. Naisipan niya ring itanong habang sinasabay ito ng lakad dahil di niya mapigilan ng kuryosidad. Bakit bawal ang silid na yon? Tanong ni Camilla. Yon ang paboritong silid ng madam. Tugon ito nang tinutukoy ang ina ni Drake. Oh! Ngunit nagpatuloy ito. Doon din siya binawian ng buhay. Dahil may mga pamahiin ng master sa ilang bagay, hindi na ipinagamit ang silid lalo na sa miyembro ng pamilya. Hindi na siya nag-usisa pa dahil nakabalik na sila sa dining area. Matamis siyang nitian ng kanyang asawa. Thank you po. Pasalamat niya sa butler na walang emosyon. Mukhang maayos ang samahan ninyong dalawa. Nagpaplano na ba kayong bumuo ng pamilya? Magkaanak? Tanong nito. Halos masamid si Drake sa iniinom na tubig. Lo! Alam mo naman ayoko magkaroon ng anak. Isa pa, ilang buwan pa lang kaming naikasal. Gusto mo ba kaagad maging magulang kami? Marami ba kaming plano? Buwelta kaagad ang matanda. O siya. Gusto ko lang naman malaman kung papalitan na ba kita sa pagiging apo ko. Pinilit ni Camilla ng ngumiti. Wala silang plano ni Drake na magkaroon ng extrang bagahe, kaya naman umiinom siya ng contraceptive pills para hindi mabuntis.
Sa ngayon na magkaroon ng anak ang wala sa plano nila, lalo na nga't pareha silang may pinanghuhugutan ng kanyang asawa. Tahimik na pinagmamasdan ni Master Walton ang kanyang anyo. Hindi alam ni Camia na tahasan ang tanong nito tungkol sa pagiging magulang dahil nais itong malaman na estado nilang mag-asawa. After the visit to the Walton Mansion, Camia stayed at home. Doon sa nag-aral at gumawa ng plano para sa proyekto nila ni Danica habang nagpapahinga. "Are you okay?" Tanong ni Danica sa kanya habang kausap to sa telepono. Naroon siya sa tabi ng pool at sabay na pinagmamasdan ng orange na nakahaluan ng pabadilim na kalangitan. "I got sick, but I think I'll be better by tomorrow. Pwede pa natin pag-usapan ng proyekto. Hahanap ako ng po pwedeng maging kliyente para hindi nakakahiya sa'yo." Bumuntong hininga ang babae sa kabilang linya. "I'm sorry. Hindi ko alam kung bakit ayaw kong pakaibiganin ni Brian sa'yo. Papayag lang daw siya na ako mag-aayos ng bago niyang apartment kung hindi daw ikaw ang partner ko. I don't understand why he doesn't like you. Because your boyfriend is a scumbag?" Nais niyang sabihin. "Hayaan mo na lang siya. Sigurado ka ba na hindi ka naging ex ni Brian?" "Of course not." Nabigla siya sa hinala nito. Kinilabutan siya sa bagay na yon. Mabuti na lang. Yun lang kasi naisip kong dahilan kung bakit ayaw niya maging magkaibigan tayo eh. Nalungkot siya para kay Danica. Ano ang magiging reaksyon nito kung sakaling malaman nito ang totoo? Nang tumunog ang doorbell, nakita niya si Lauren sa surveillance monitor na ito naghihintay sa labas ng kanilang bahay. Ilang linggo na rin niyang di nakikita ang babae. "I have cut this call. May dumating akong bisita." "Okay, take care, Camia. I love you. Bye!" Napangiti siya matapos makausap si Danica. Sweet ito at nanghihinayang talaga siya na napunta ang babae kay Brian. Kung alam lang nito ang baho ng nobyo nito. "Hi!" Bati niya kay Lauren. Lumapit ang babae at nakipagbeso sa kanyang pisngi. "I brought food because I had heard you needed to stay at home because you were ill." "Nagdala ako ng pagkain. Nasaan nga pala si Drake? Bakit hindi kanya sinamahan?" "May kailangan daw siyang asikasuhin sa opisina eh. Si Orion naman nasa abroad. Narinig ko rin nagsimula ka na maghanap ng kliyente. Hindi ka ba mahihirapan sa klase?" "Yeah. Nagkaroon kasi ako ng kaibigan sa school. She's energetic and ambitious. Marami siyang gustong gawin at naaya niya ako na magsimula sa business. Kukuha lang muna kami ng kliyente sa ngayon. Kung successful tong proyekto namin, itutuloy namin para magpatayo ng business. Wala naman ako nakikitang masama eh. Kahit papaano makakatulong ako kay Drake. Tungkol sa klase, hindi naman ako nahihirapan na isabayin sa proyekto ko. I'm enjoying both of them." "That's good. Mukhang mas maayos din ang relasyon ninyo ni Drake ngayon." Ngumiti ito ng matamis. "Yeah." Namula ang kanyang pisngi. "Don't worry. Irerekomenda kita sa kapatid ko. He is an engineer at sa pagkakaalam ko, naghahanap siya ng interior designer sa kliyente niya ngayon. The client is a VIP. Realty mogul siya kaya medyo alanganin siya sa ilang detalye. Baka makatulong ka sa kanya." "Wow, you have a brother? Kaya lang hindi ba nakakaya sa kapatid mo?" Ayaw niyang manamantala dahil sa kaibigan nito ng kanyang asawa. "Obviously not. Huwag mong isipin na ako o siyang tutulong sa'yo. Magaling ka, Camia. Nakita ko kung paano ka magtrabaho. Maganda rin tong ginawa mo sa bahay niyo ni Drake at talagang nagustuhan ko. The painted walls are gorgeous. Gusto ko rin ang colorful abstract na couch na parang nag-iba ang style ng pinta sa tuwing pupunta ako." Sa palagay niya, wala itong ideya sa ginawang canvas iyon ni Drake. Isang sekreto na silang dalawa lamang ang may alam. Lalong namula ang kanyang pisngi matapos maalala ang mga bagay na nagaganap sa couch na yon. Hindi pa pala nila nakulayan ng buo iyon dahil madalas naubos na ang kanyang lakas sa pagkipagniig. "Salamat sa papuri, Ania. Gusto ko rin palang magpasalamat dahil nagustuhan ko yung mga damit na binili natin noong nakaraan. Pwede kang magpunta sa shop nilin minsan kung kailangan mo ng katulong sa mga gamit mo. We have the best personal shoppers." "Salamat. Gusto mo ba ng merienda?" Tumunog ang kanyang cellphone at napansin na may mensahe siya mula kay Drake. "Drake, medyo gagabihin ako. May kailangan lang akong asikasuhin." "Si Drake? O sisa ni Lauren?" "Yeah, may aasikasuhin daw siya kaya baka hindi kami magkasabay ng dinner ngayon." "Kung ganon, sumama ka sa akin. Ipapakilala na lang kita sa kapatid ko." Pumayag si Camia dahil nahihiya siyang tanggihan ng alok ng babae. Isa pa nasanay na siyang kasabay na kumain ng hapunan si Drake. Siguradong malulungkot siya. "Nice meeting you," sabi ni Camia sa kapatid ni Lauren. Sa palagay niya, di nalalay yung edad nito sa kanya.
He is a tall, tanned, and lean man, a perfect specimen of a man. Pinuntahan nila to sa isang hotel kung saan nagkaroon to ng business meeting. He is Kael, binalingan ni Lauren ng kapatid. Siya si Kamya, ang asawa ni Drake Walton. Naghahanap siya ng kliyente at naisip kong ipakilala siya sa'yo dahil naghahanap ka rin naman ng interior designer. Bahagyang nagtaas ang kilay nito. Asawa ni Drake? Interesting. What do you mean by that? Naaasar na tanong ni Lauren. Muli siyang tinignan ng lalaki. Hindi ko lang alam na magpapakasal si Drake Walton. At kaya ako nasabing interesting, hindi siya ang tipo ng babae na maiisip ko na magiging asawa ng taong yon. Hambog. Bakit ba lahat ng unang nakakilala niya na may ugnayan kay Drake, hindi naniniwalang papatulan siya ng kanyang asawa? Kael, your words. Hindi siyang una nagsabi nun sa akin. Kung tutuusin, maniniwala ka ba na halos isuka ko ng asawa ko nung kinasal kami? Ang hindi ko lang maintindihan kung mukha ba talaga akong walang kwenta, kahit sa unang tingin pa lang. Hindi ba talaga ako katanggap-tanggap? Malungkot niyang tanong. Kung sa bagay, kahit nga sa pamilya ko. Humugot siya ng hangin para di matuloy ang sasabihin. Siguro dahil masakit pa rin kay Kami ang pinagdaanan niya sa loob nitong 2 araw. Nasaktan siya. Masakit isipin na hindi siyang unang choice ni Drake. But at least, her husband will do something about it. Pinahahalagan siya nito. The people, only those around them have the guts to speak out against her. Bakit ganun ang mga tao? Bakit nila pinupuna ang mga bagay na hindi niya kayang gawin o wala sa kanya? I'm sorry, Kamya. Pinukulan ni Lauren nagbabantang tingin ng kapatid. I don't think I will be happy working with your brother. I'm sorry. Tumayo na siya mula sa kinaupuan. I came from a toxic family so I hope you understand. Tinalikuran niya na ang magkakapatid at tinungo ang daan palabas. Kamya! Narinig niyang wag ni Lauren na bago palitan ang kapatid nito. You stupid brat! Sundan mo siya, tumingi ka ng tawad. Lumabas na siya ng restaurant, ngunit di niya inaasahan na makikita ang kanyang asawa kung saan lumabas to ng elevator habang sinasabay ng isang babae. May salamin sa mata ang babae kahit di niya makilala. Sinabihan siya ni Drake na abala to ngayong gabi. Anong ginawa nito roon? Naparanok siya habang nakatingin dito. Kael, who followed her, muttered, I dislike your husband because of that. Fake women appeal to him. You detest toxic people, but you share a home with the most toxic person I know. Nilingon ni Kamya si Kael Escarer, ang kapatid ni Lauren, na hindi niya napansin na kasunod sa kanya. I don't trust Drake Walton because he understood how to deceive weak people like my sister, especially like you. Hindi ko nga maintindihan kung bakit nagtitiwala pa rin siya sa asawa mo. Bulong ng lalaki sa kanyang tenga. Lumayo siya rito. Hindi ko kailangan ng komento mo. We just met. Ilang buwan na akong kasal kay Drake at normal na may tiwala ako sa kanya. Oh yeah? For sickness and in health, I see. Sigurado ka ba na hindi kanya pinagtataksilan katulad ngayon? Kamya, nalingon niya ang kanyang asawa. Madilim ang anyo nito. Habang nakatingin sa kanila si Kael. Drake? Halatang nabigla si Lauren nakakalabas lamang ng restaurant. Why are you here? Akala ko ba nasa opisina ka? Tinignan nito ang babae na nasa likuran at umasim ang mukha nito bago nag-aaralang tumingin sa kanya. Do not give me that look, Annie Drake. Do you know that your husband is here, Kamya? Gatong muli ni Kael. Naparunok siya. Hindi niya alam. Ito ba ang rason kung bakit ito gagabihin? Napahawak na lang siya sa kanyang dibdib at nag-iwas ng tingin. Kung tutuusin, wala siyang alam sa araw-araw na schedule ng kanyang asawa kapag nasa labas to ng kanilang tahanan. O mesmed si Kael. Napakadali sa'yo na husgahan ako, samantalang di mo rin naman ako kilala. Anyway, I'll think about working you because I don't like having weak people in my team. Kael, sumusobra ka na ah. Nagagalit na si ni Lauren. Di na nagbigay pa sa kanila ng atensyon ng kapatid ni Lauren. Tumalikod na ito at lumayo. Drake, ihatid mo na si Kamya, ani Lauren. Halatang hindi nagugustuhan na nagaganap. Boss Drake, anang babae na naroon sa likuran at kasalukuyan na nagpapaawa sa kanyang asawa. Naparunok siya na mabosesan ito. Hindi ba't ito ang babae na dumalaw sa kanilang bahay? Ito ang sekretary ng kanyang asawa. Anong ginagawa nito sa hotel na yon na kasamang lalaki? Bahagya siyang naalarma, lalo na't naging babae ito ng kanyang asawa noon. Wala sa sariling nilingon niya ang elevator kung saan ito galing. Lauren, ikaw na maghatid kay Jasmine. That is annoying. Just because I am not your wife, you have the right to do this?
Tandaan mong may relasyon tayong dalawa. Sigaw ni Jasmine. What is happening, Drake? Sa unang pagkakataon, nahanap ni Cami ang boses niya. I have a relationship with your husband. May relasyon kami sa opisina. Damn it, you better shut up. Angil ng kanyang asawa sa babae. Don't trust her words, Camia. What the heck is going on, Drake Walton? Sita ni Lauren. Tila iniihaw si Drake sa tatlong babae. We would be eloping kung hindi mo lamang kami nahuli. Kumirot ang kanyang dibdib sa narinig. Nangako sa kanya si Drake sa loob ng ilang buwan na mananatili itong tapat sa kanya. Ano ngayon ang sinasabi ng babaeng ito? Hinila na siya ni Drake palayo dahil kamukuha na sila ng atensyon sa lobby. Di siya nagsasalita at patuloy lang siyang nakayuko. May karapatan ba siyang magreklamo? Wala, dahil marinaw ang usapan sa pagitan nila ng lalaki. Habang naglalaro sa isipan ni Cami ang lahat, hindi siya nagkomento. Nakarating na lang sila sa parking kung saan naroon ang driver ng kanyang asawa na si Mark. Nabigla pa to nakasama siya ng boss nito. Sa likuran ng sasakyan ay wala silang imikan. Panay ang marahas na buntong hininga ni Drake at alam niya na wala rin ito sa mood. Weeks ago. That's right. Gusto mo bang magkaroon ng relasyon sa akin? Tanong ni Drake kay Jasmine dahil ramdam niya nilalandi siya nito. Umaliwala sa mukha ng babae bago lumabas ng malanding tinig. Of course. I miss you. It is settled then. You will be my woman. Nakangiti pa niyang sabi. Really? Just kidding. Mabilis pa niyang bawi. Iniwasan niya na ito at saka siya bumalik sa kanyang silya. Wala siyang panahon na makipagbulahan sa babae. Magpapasalamat nga ito at mahaba pa ang pasensya niya. Drake, why are you so cocky? Reklamo ng babae. Jasmine, in this office, I am your boss. Balik ka sa trabaho. Utos niya rito na may halong pangbabanta. Tila napansin naman ito na wala siya sa mood at lumabas ang pagiging tigre niya, kaya umalis ito ng kanyang harapan. Nailing na lamang siya. Sa palagay ba nito hindi niya alam na interesado lang ito sa kanya dahil sa kanyang yaman? Most of women he met do. His thoughts were on Cami and her alluring fragrances. Even the mere thought of her caused his cock to twitch. Mabilis na nikip ang kanyang pantalon. Cami had a strange air about her. She could easily disrupt his world. Tumayo na lang siya para uminom ng malamig na tubig. Naiiling si Drake na kaya siyang painitin ng kanyang asawa kahit wala ito sa kanyang tabi. Habang wala siyang nararamdaman kung hindi pagkabwisit, kahit halos magubad na si Jasmine sa kanyang harapan. Last week, Drake met a man named Oscar Yu. Kailangan ito ng funds para sa naluluging stocks. Maayos pa yon kung sakaling makalap ito ng malaking salapi. Nobody would, however, put money into a business that was in danger of falling. Drake was one Oscar Yu approached to become an investor. Napunan niyang mataas ang interes ito kay Jasmine na magtungong lalaki sa kanyang opisina. Oscar was a hot-looking, handsome 40-year-old man at alam niyang di palalampasan ni Jasmine ang pagkakataong akitin ng bisita kapag nabalitaan itong yaman sa ibang bansa. Mr. Yu, what do you think your rating would be if you rated yourself in bed? Tanong ni Drake. Halatang nabigla ang lalaki. Hindi nito inaasahan ang tanong na yon sa kanya. Rate? Do you mean how skilled I am in bed? Yes. Siguro iniisip itong mababaliw na siya o kaya naman masyado siyang mahilig. No offense. I was looking for the ideal man to complete the task for me and it just so happened that your physical attributes match what I'm looking for. 5 stars out of 5. I'm perfect, but I don't like men. I'm a straight man. Iniisip ba nito na siya ang taong aakitin nito? Napangiwi siya at saka nagpaliwanag. No, I will invest in your company, but I wanted to act as a wealthy investor of the Walton Group. Why? Tanong nito. Because I want you to seduce a woman. Can you do that? Binigyang diin niya pa ang salitang woman para lamang pigilan ang anumang nasa imahinasyon nito. Di na nakahinga ito ng maluwag. Who? And why? Let's just say she's too playful and having her here in the office distracted me. I take my duties here at the office very seriously and when a woman tries to seduce me, it irritates me. So, that's the reason why the majority of your team are men, apart from your assistant and Jasmine Cordova. And I assume she's the target? Lumalpad ang ngiti nito. Yeah, I see she caught your attention. So I'm letting you woo her using my money. In addition to Jasmine, I will invest in your business. So it'll be hitting 2 birds with 1 stone. Nice deal. I'm in. Anito bago sila nagkamay.